Mahigit 20 taon na si Peppa Pig sa telebisyon at sa panahong yon, halos lahat sa palabas ay nagbago. Ang intro, bahay, karakter at animasyon. Iba na ang itsura at pakiramdam kumpara noong 2004. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagbago si Peppa Pig at ilan sa mga pagbabagong ito ay tiyak na ikagugulat mo. Simulan natin sa pinagmulan nito. Unang pinalabas si Peppa Pig noong 2004. Ngunit nilikha ito ng mga animator na sina Neville Astley at Mark Baker noong 2002. At ang orihinal na bersyon ay basalam natin ngayon. Sa pinakaunang pilot episode, ipinapakilala ng tagapagsalaysay si Peppa at ang kanyang pamilya. Halos lahat ng kilos ng pamilya ng baboy ay isinasalaysay niya. Kaunti lang ang mga usapan noon. Inilarawan ng tagapagsalaysay si Peppa na medyo bossy pero mabuting ate at kahangahangang anak. Minsan, si Peppa ay medyo masyadong bossy. Nang ipalabas ito noong 2004, nagbago ng itsura at pakiramdam ng palabas mula sa original na pitch at tuloy-tuloy pa ang pagbabago nito. Malaking pagbabago sa palabas ay ang bahay. Sa loob ng 20 taon, ang pamilya ng mga baboy ay isa simpleng gusali na may dilaw na pinto sa kaliwang bahagi ng burol. Pero ngayon, ibang-iba na ang bahay. Lumipat na sa kanan ng pasukan. May mga bagong bintana at garahe. Kahit malamang di rin gagamitin sa kotse. May slide na rin na yon sa harden para sa mga bata. Ang lumang bahay ay may TV antena sa bubong. Pero ngayon wala na. Sa loob, malaki rin ang pagbabago. Lumaki na ang kusina, may bagong sala na may flat screen TV at may sariling kwarto ang 3 bata. Nag-level up ang pamilya ng mga baboy. Nagbago rin ang intro ng palabas dahil sa bagong bahay. Dati si Peppa ay nakatayo sa ibabaw ng logo at nahulog sa damuhan sa likod ng bahay. Sa bagong bersyon, una nating makikita ang bagong bahay at diretsyong lalabas si Peppa. Mas maliwanag at asul ang langit. Iba na rin ang paraan ng pagpapakilala niya sa pamilya. Dati, bawat karakter ay sumisinghot. Pero ngayon, tumatawa na lang sila. This is Mommy and Daddy Pig. Dati, tumatakbo lang si George papunta kay Peppa at humihinto. Pero ngayon, sinusugod na niya si Peppa at natutumba. Dahil kabilang na si Baby Evie sa pamilya, hinila ni Peppa ang stroller niya sa eksena. Nagpalit din ng pwesto ang mga magulang. Dati, si Mommy Pig ay mula kaliwa at si Daddy Pig mula kanan pumapasok. Pero ngayon, nagpalit na sila. Maliit lang na pagbabago, pero kapag napansin, di mo na mababaliwala. Nang nagsimula ang Peppa Pig, simple lang ang pamilya. 4 lang sila. Sina Peppa, George, Mommy Pig at Daddy Pig. At bukod sa kanila, meron tayong si Lola at Lolo Pig, Tito at Tita Pig, Pinsan Chloe at si Baby Alexander. Pero unti-unti, nagbago yon. Si Tita Dottie ang unang bagong miyembro ng pamilya ng mga pig. Nabanggit siya noong 2011, pero lumitaw lang ng maayos sa palabas noong 2025. Binunyag na siya ang matagal nang nawawalang kapatid ni Mommy Pig na nakatira sa ibang bansa. Dumating na rin ang pinakamalaking pagbabago, si Baby Evie. Walang umaasang magkakaroon ng ikatlong anak at nagbago nito ang dinamika ng pamilya. Si George na dating bunso, naging gitna na. Ang dating 4 na miyembro ng pamilya ay 5 na ngayon. Sa unang episodes, medyo mas sungit si Peppa noon. Palauto siya, bastos kay George, at may ugali siyang pagtawanan ng iba kapag hindi nila kayang gawin ang isang bagay. Tinawanan niya si Daddy Pig dahil hindi ito magaling sa football at naging palautos din siya kay Susie. Habang lumalaki ang palabas at umaabot sa milyon-milyong bata sa buong mundo, napagpasyahan ng mga gumawa na gawing mas mabait ang karakter niya. Mas mabait, mapagpasensya, at maalalahanin na ngayon si Peppa sa mga tao sa paligid niya. May mga pagkakataon pa rin na ganoon siya, pero nawala nang dating sungit niya nung una. Noon, napakalit pa ng mundo sa mga unang season. Dati bayan ni Peppa, parke hardin ni Grandpa Pig at paaralan lang talaga. Pero sa 20 taon, lahat nagbago. Nakakarating na ang pamilya ng mga baboy sa Pransya, Italia, Australia at New York City. Bawat biyahe ay nagpakilala ng bagong karakter, kultura at kwento na hindi na ikwento ng naunang season. Ngayon, may pagbabago na halos di napansin. Ang langit. Sa unang mga season, simple lang ang langit sa mundo ni Peppa. Maliwanag at asul tuwing araw na may ilang ulap, madilim at may bituin sa gabi. Minsan ay umuulan o nagyayelo, depende sa episode. Yun lang. Sa mga bagong season, nag-iba ng langit. Ngayon, kita mo ang kulay kahel at lila tuwing araw ay sumisikat o lumulubog. Sa episode na gumagawa si Daddy Pig ng cheese sauce,
May kulay ng langit na hindi pa naipapakita noon sa palabas. Bagamat maliit na detalye lang, ipinapakita nito kung gaano na mas pinag-iingatan at pinaglalaanan ng pansin ang bawat episode na yon kumpara 20 taon na ang nakalipas. Hindi lang langit ang nagbago. Malayo na ang narati ng animasyon. Dati, simple at patag lang ang palabas, kaya ito naging kaakit-akit. Ngayon, nakakagawa na ang mga animator ng dating imposibleng bagay. Mas matingkad at detalyado na rin ang mga animasyon. Halimbawa nito ang Pancake Day episode, kung saan si Miss Rabbit ay nagluluto sa mamahaling restauran. Nagbibiyak siya ng itlog, mabilis naghihiwa ng sangkap, at nagjajagal ng pancake. Ang ganong klase ng makinis at detalyadong animasyon ay talagang wala noong mga unang panahon ng Peppa Pig. Masayang panuri ng palabas, pero sa itsura, ibang level na talaga ito ngayon kumpara sa pinagsimulan nito. Pag-usapan natin ang teknolohiya dahil nakasabay na ang mundo ni Peppa sa totoong mundo. Sa mga unang season, ang pamilya ng baboy ay may lumang telebisyong dekahon, yung parang bagay na sa museo. Ang kanilang computer ay kasing luma rin. Ngayon, may malaking flat screen sa sala, high-end computer sa opisina ni Mami Pig at kumukuha ng larawan si Peppa gamit ang smartphone. Naglagay pa si Daddy Pig ng camera na may monitor sa bahay. Para sa isang palabas na para sa mga bata, malaking bagay na nakakasabay ito sa makabagong teknolohiya. At lalo lang itong magiging mahalaga habang nagpapatuloy ang palabas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kotse. Sa simula, nagmamaneho si Daddy Pig ng pulang convertible. Simple at klasiko. Pero isang araw, umuwi siya na may bagong asul na electric na kotse na pinangalan ng Roger. Kaya ni Roger magsalita at magmaneho mag-isa. Minsan muntik na siyang matiketan dahil duda ang pulis sa legalidad ng self-driving na kotse. Sa huli, bumalik si Daddy Pig sa lumang kulang kotse. Pero may bagong pagbabago. Sa episode na test drive, bumili si Daddy Pig ng bagong electric na kotse na may bubong at hindi na nakakapagsalita. Talagang nakakatuwa ang dahilan ng pag-upgrade. Binili niya ito dahil kailangan ng pamilya ng mas maluwag na sasakyan at mas ligtas para sa pagdating ni Baby Evie. At dito na papasok si Evie, isa sa pinakamalaking pagbabago na ginawa ng palabas. Walang nag-akala na magkakaroon ng ikatlong anak ang pamilya Pig. At ang pagdating niya ay talagang nagbago ng takbo ng serye. Ang pinakakagiliw-giliw kay Evie ay ang maliit na hugis pusong marka sa kanyang pisngi. Hindi lang dahil nandyan siya. Sa 20 taon ng Peppa Pig, walang karakter na may markang katulad ng kay Evie. Pare-parehong hitsura ng mga baboy. Bakit may hugis pusong marka si Evie sa mukha? Isa lang ba itong cute na disenyo? O may mas malalim pa bang dahilan sa likod nito? Nagbago rin si George. Sa halos buong palabas, isang salita lang halos ang sinasabi niya, dinosaur. Dinosaur. Pero sa mga bagong episodes, nagsasalita na si George ng buong pangungusap. Sa isang kamakailang episode kung saan pumunta sina Peppa at George para bumili ng ice cream, nagsasabi na si George ng tamang mga salita. Dati umiiyak lang si George at nagsasabi ng dinosaur, pero malaki na ang pagbabago. Lumalaki na siya at mukhang magpapatuloy pa ito sa mga susunod na season ng palabas. Sa wakas, isa sa pinakakapanapanabik na pagbabago sa palabas ay kung paano ipinapakita ang imahinasyon sa screen. Sa mga lumang episode, kapag may ini-imagine ang isang karakter, hindi mo talaga ito nakikita. Sa episode ng Pretend Friend, iniisip ni Susie ang kaibigang si Leo Lion, pero hindi siya lumitaw sa screen. Kailangan mo lang paniwalaan si Susie. Ngayon, kapag may ini-imagine ang mga karakter, kitang-kita na natin ito. Perpektong halimbawa ang episode na Lava. Dito, ang pamilya baboy ay naglalaro ng isang laro ng pagpapanggap kung saan nagpapanggap silang ang sahig ay lava at ang buong kwarto ay nagiging isang eksena ng lava sa harap mismo ng iyong mga mata. Isa itong malikhaing pagbabago na nagpapasaya sa palabas at nagbubukas ng bagong posibilidad sa pagkukwento sa mga susunod na episode. Kaya, matapos ang 20 taon, patuloy pa rin nagbabago si Peppa Pig at baka mas magaganda pa ang mga susunod.